mas matanda ako sa'yo and napapanood mo to, babae ka, pakinggan mo to. Ito yung advice ng mother ko sa akin nung nagdadalaga na ako. Sabi niya, pag dumating yung panahon na mag-aasawa ka na, lagi mong tatandaan na kahit babae ka o dumating man sa point na kailangan mong alagaan yung mga anak mo dahil maliliit sila, lagi mong tatandaan na sisiguraduhin mo lagi may sarili kang pera or income. Dahil kadalasan sa mga lalaki, hindi nila na-appreciate yung pag-aalaga mo ng mga bata, yung paglilinis ng bahay, yung paglalaba mo, pagluluto, akala nila napakadali lang nun. Kaya since wala kang dinadalang pera sa loob ng bahay, akala nila wala ka ng silbi. Hindi ko sinasabi lahat ng lalaki ganito ang thinking ha, pero kadalasan kasi sa kanila medyo slow mag-isip o kaya manhead or kailangan sabihin mo pa yung nararamdaman mo bago nila maintindihan. Kadalasan ganun sila. So, para maiwasan na lang yung pag-self-pity mo and yung pagbaba ng tingin sa'yo ng asawa mo, lagi mo sisikapin na kahit nasa bahay ka man, meron ka sariling income or kung may trabaho ka, hindi mo kailangan pantayan or higitan yung income niya. Basta siguraduhin mo lang na may sarili kang pera para sa sarili mo at sa mga anak mo. Hindi mo rin naman kasi gugustuhin na kapag niredya ka, hihingi ka pa ng pera pambili ng napkin mo sa kanya, diba? Ilang beses ko na rin kasi narinig yung katagang, huwag ka magtatrabaho, babae ka. Dito ka lang sa bahay ako magtatrabaho. Tapos yung lalaki ng babae, ang ending yung babae, yung asawang babae, naiwan na mama. Piniwan sa kanya yung mga anak, wala siyang pera, hirap na hirap sila, si lalaki masaya. So, hindi siya handa. No? So, kahit anong ganda ng takbo ng relasyon nyo, hindi ko sinasabing mag-expect kayo ng hiwalayan, pero lagi lang kayong handa. Prepared kayo para sa sarili niya, tsaka sa mga bata, mga anak mo. Kaya dapat lagi kang iipon. Iba pati yung respetong binibigay ng mga lalaki para sa mga babaeng alam nilang kayang tumayo sa mga sarili nilang pa. Yun lang.